sa Diyos o sa iglesia ng Diyos na ipinatayo ng Diyos sa pamamagitan ng Ama o sa pamamagitan ni Kristo. Basahin natin ang 1:18 ng Colosas. Familiar na ito kay Tatang na sinasabi niya katangahan daw. Malalaman nyo, kawawa kayo kung sino tanga dito sa atin. 1:18 ng Colosas, at siyang ulo ng katawan. Sinong ulo? Si Kristo. Ano yung katawan? Aba, yung iglesia ng Diyos. Tatawagin sa pangalan ng Diyos, hindi sa pangalan ng born again Christian. 43:7 ng Isaias, bawat tinatawag sa aking pangalan, hindi sa pangalan ng born again, ay yaong aking nilikha, sa aking kalwalhatian, o yaong aking inanyuan, o yaong aking ginawa. Therefore, lahat ng ginawa ng Diyos, tinatawag sa pangalan ng Diyos, hindi sa pangalan ng miyembro. Miyembro yun eh! Born again eh! Ba't mo naman tatawagin born again Church of God? Kung di ka ba naman kagaguhan yan? Kagaguhan, katarantaduhang aral yan para tawagin mo sa pangalan ng miyembro. Tatawagin nyo sa pangalan na nagtayo. At ang nagtayo nun, ang Diyos sa pamamagitan ni Kristo. Kaya nga iglesia ng Diyos kay Kristo Jesus eh. At si Kristo yung ginawang pangulo dun sa iglesia ng Diyos, 1:18 ng Colosas. At yung pagkasaserdote ni Kristo at pagkapangulo, 7:24 ng Hebreo, basahin natin. Kakontra ka na ni Pablo. Tatang Dajun, kakontra ka na ni Pablo, kakontra ka na ng Diyos, kakontra ka na ng mga apostol. Saan ka nalalagay niyan, Tatang? Saan ka napupunta niyan? Baka magkibuloy ka na. Ang dami mo ng kinontrang apostol eh. Tatlon eh. Sino pa? Sino pa kukontrahin mo, Tatang? Kaya umiiwas siya eh. Kasi hindi naman ako makakalaban niya eh. Ang makakalaban niya, yung mga apostol at ang Diyos. Dahil Biblia ginagamit ko. Ngayon, sasabihin niya, katangahan naman kayan, kagaguhan naman kayan. Ibig sabihin pala, kagaguhan yung sinasabi ni Kristo. Alam nga naman hindi ako mag-quotes ng citas dito. Bakit? 8:47 ng 1. Dahil yung sa Diyos, nakikinig ng salita ng Diyos. O Talibong, baka nakikinig ka. O hinahamon rin kita habang nagpre-presentation ako dito, Talibong. O nandito na ako sa YouTube, Talibong. Baka nanonood ka. O ngayon, anong patunay na si Kristo yung founder? Kasi lumalayo tayo eh. Katulad nga sa 7:24 ng Hebreo, datampot siya sapagkat namamalagi magkakailanman may pagkasaserdote o pagkapangulo, pagkaapostol, pagkamangaral, pagkapastor. Si Kristo na hindi mapapalitan. Ibig sabihin, kung paano yung iglesyang itinayo ng Diyos sa pamamagitan ni Kristo ay nasa panukalang walang hanggan, 3:11 ng Efeso, ganun rin yung namumuno doon. Nasa panukalang walang hanggan rin, kaya nga walang kapalit eh. Nagtataka ako kay Tatang, ba't tutol siya si Kristo yung pangulo ng iglesia eh? Gusto niya yata siya yung magpangulo doon. Kaya ang gusto niya, iglesia ni Dadyon kay Kristo Jesus. Wala naman sa Biblia yun eh. Katunayan, yung pangalang iglesia niya, wala na sa Biblia eh. Humigit siya sa mga bagay na nasusulat. 4:6 ng unang Korinto, ang sabi ni Apostol Pablo, Tatang, si Apostol Pablo, kalaban mo rin. Ang dami mo ng kalaban, Tatang. Saan ka napupunta? Saan ka natatakbo? Apostol lang kalaban mo. Hindi ako, hindi si Brother Jared na minumura mo. Ang kalaban mo, si Kristo, 16:18 ng Mateo, ang Diyos, 12:49 ng 1, si Pedro, ang dami, si Lucas, 20:28 ng Gawa, 1:18 ng Kolosas, si Pablo, ang dami mo ng kalaban. Kaya ko, kung ayon sa Biblia, ayon sa Biblia usapan, sa demonyo ka, sa demonyo yung relihiyon yung itinatag, at yung pastor ninyo na pinabili lang ng suka, nagpastor na, kaya kung ano-ano pinangalan, hindi mo, Church of God, born again Christian, wala naman sa Biblia yan eh. Ang nasa Biblia, sa Greek, basahin natin. Tatang, atay na ba? O sige, sayang. Time na. Okay. So ngayon, ay tanungan na kapatid na Dajon. So tatanungin mo ngayon si kapatid na Jared in 5 minutes, ano? And then pagkatapos mong magtanong, ikaw din ang magpaliwanag. So, yung tanong mo kapatid na Dajon. Wala na yatang maitanong si Tatang. Binasa mo kanina, kaibigan, mo. ang Mateo 16:18. Ngayon, kahit na medyo sa pansin ko, ay kabastusan pa rin ang ginawa mo sa iyong parte ng oras mo na... Objection, moderator. Objection, moderator. Magtanong siya, huwag magpaliwanag. Ng moderator natin, Okay. kabastusan ang ginawa mo, kaibigan. Kaya ko Objection, moderator. Objection, moderator. Objection. Napakarami niyang bansag sa akin. Napakarami. Kapatid na Dajon. Objection, moderator. Objection. Magtanong ka na lang, mamaya mo na banatan. Mamaya mo na banatan. Objection, moderator. Ang objection ko, moderator, Magtanong I am under cross-examination. Moderator, I am under cross-examination. Ang karapatan niya magtanong. Mamaya ka mag-rebat sa stand mo at may oras ka namang mag-rebat. Ang karapatan mo magtanong. Sabihin nyo lang naman kung wala na kayo maitanong eh. Magtanong kayo, kapatid. Ang sinasabi ko, kaibigan, ang kanyang stand sa presentation niya ay kabastusan na kaagad. Magtanong nga ho kayo, ano pong tanong ninyo? Yung tanong mo, kapatid na Dajon, yung tanong mo, mamaya mo na... Inuubod yung oras, kapatid eh. Magtanong ho kayo, because I am under cross-examination. Ang itanong nyo, yung sinabi ko. Wala kayong karapatan na paliwanagan at pamilihan yung sinasabi ko. Ang karapatan nyo, magtanong sa sinasabi ko, because I am under cross kung nakakaintindi kayo ng diskusyon.
Sige, ano tanong ninyo? Marunong sa debate pa ha, hindi pa. Ngayon pa lang sumasalang ako, matututunan ko pa yan. Kaibigan, ang sinasabi ko bago tayo magsimula, walang bastusan. Bakit ka bastos? Objection, moderator, objection. Magtanong po siya, hindi magpaliwanag. Magtanong siya dun sa sinabi ko, hindi dun sa kabastusan niya o yung kabastusan ko sa paniniwala niya. Walang kabastusan doon dahil ayon sa Biblia yun. Magtanong ka sa sinasabi ko, kapatid. Bastos ka kaibigan dahil napakarami mong sinabing bansag sa akin. Objection, moderator. Objection, moderator. Ayaw magtanong. Wala na yatang maitatanong si Tatang dahil naiipit na. Yung unang-una, paano lang ng time. Unang-una, yung ibinansag ko sa'yo, may basihan yon ayon sa Biblia yon. Ano? Na yung kontra o iikot ko. Start ako sa pagtatanong. Linisin natin yan. Hindi ako makakapayag na kanya bastos ang kausap ko. Ito ang tanong ko. Ito ang tanong ko ha. Ito ang tanong ko. Manahimik ka na. Oras ko na. Starts now ha. At sa ibabaw ng batong ito ay itatayo ko ang aking iglesia. Binasa mo yan. Ang ano tanong nyo? Sino nga ang nagtayo? Ang nagtayo nga, ang Diyos sa pamamagitan ni Kristo dahil lahat ng sinasabi ni Kristo galing sa Diyos. 12:49 ng 1. Kakontra na kayo ni Apostol 1, kapatid. Magtanong pa kayo. Ano ba? Next question. Ulitin ko, kaibigan. Sinasagot ko siya. Objection, moderator. Objection, moderator. Moderator's time. Objection, moderator. Pumagit na po kayo, kapatid na SL. Ano? Kapag itinanong niya na, huwag niya nang itanong ulit dahil sinagot ko na. Ngayon, kung ayaw nyo ng sagot ko, i-rebat nyo. I-rebat nyo, may rebuttal stage. Magtanong ko kayo, kapatid. Ano pang tanong nyo? Okay, second na tanong. Yung bato na binabanggit ni Kristo sa phrase na iyon, sino yon? Marami kasing tinutukoy dun no? Petros, pero yung batong kinasasaligan si Kristo. Next question. Correct, si Kristo. So, next question, wala ko kayong karapatan magpaliwanag. Ang karapatan nyo, magtanong ko kayo. Sige, sorry. Tanong pa rin, di ba? Ano ang tanong ninyo, kapatid? Ito ang tanong ko. Kinasasaligan si Kristo. Sino yung bato na pagtatayuan niya? Kapatid ni Esel. Wala naman tayo doon sa pagtatayong bato. Sinagot ko na yung tanong niya. Ang karapatan niya, magtanong lang ng magtanong. Hindi bumalik doon sa itinanong. Next question. At sa batong ito, itatayo ko ang aking iglesia. Kaninong salita yan? Ito sagot. Salita ng Diyos yan. Salita ng Diyos yan dahil lahat ng bumubuka sa bunganga ni Kristo, 12:49 naman, pag tinutulan nyo to, sa demonyo talaga kayo. Sabi ni Kristo, 12:49. Objection, moderator. Sumasagot ako, nag-iintera. Objection, moderator. Objection, moderator. Bastos yan. Nagbabanggit Objection, sa demonyo moderator. ako. Hindi pa niya ako tinatalo. Objection, Ang kabastusan ng moderator. Jared na yan, hindi uubra sa akin. Kapatid, magtanong mo kayo. Objection, moderator. Ayaw niya magtanong. Naiipit na kasi siya doon sa sagot ko. Ngayon, ang tanong niya, kanino ikang salita yung nasa 16:18 ng Mateo? Kay Kristo yun nagsama. Bakit? 12:49 ng 1. Dahil lahat ng sinasabi ni Kristo, hindi sa kanyang sarili, kundi ang amang nagsugo sa kanya. Tutulan nyo yan, hindi nyo nagigiba. Next question. Yung binabanggit ni Kristo na bato kung saan itatayo. Sino yon? Sino yon? Ano bang bato? Marami kasing ibig sabihin ng bato. Moderator, merong bato, yung shabu, merong batong buhay, merong bato sa dagat. Anong klaseng bato, kapatid? I-clarify nyo. Wala kang may sasagot? Sumasagot ako, moderator. Ayaw niya lang ng sagot ko. Sumasagot ako. Ang sagot ko sa kanya, anong klaseng bato ba? Bato yung shabu, gaya ng inaabot ng mga nag-ano-ano sa kanto? Batong buhay? O yung batong hollow blocks? I-clarify nyo, kapatid. Sumasagot ako. Huwag nyo sabihin hindi ako sumasagot. Kahit magtanong ka hanggang ilang oras tayo dito, kapatid. Sige, next question. Ang founder nyo, kamo, ay si Jesus Christ. Sino ang leader dyan sa grupo ninyo? Ang leader namin, si Kristo. Bakit? 7:24 ng Hebreo, sabi ni Pablo, baka tutulan nyo ito, baka mataga kayo ni Pablo, kapatid. 7:24 ng Hebreo, siya may sumasagot ako, kapatid. Sumasagot ako. Mamaya, objection, moderator, objection. Sumasagot ako, ayaw niya ako pasagutin. Ang sagot ko, ang leader namin, o yung saserdote na hindi mapapalitan, 7:24 ng Hebreo, si Kristo! Tinututulan niyo yan, kapatid. Okay. Next question. Tapos na. Tapos na ba? Kapatid na Dajon, ikaw na ang magpaliwanag. Bibigyan ka ng 5 minutes para magpaliwanag. Tutulan mo yung sinabi ni kapatid na Jared. So, Hello, ang oras kanya sa iyo na. Bro Isel, sandali lang. Sige.
ay si Jared. Hindi, pagbigyan mo na lang si Jared, si Dajon, na iwasan mo na lang yung yung pagsasalita na sa demonyo kasi medyo sasaktan masyadong balat sibuyas. Baka pwede mo na lang iwasan yun para matino ang usapan. Okay. ganun. Okay. Iwasan Maganda na lang. yan, kaibigan. Sige kapatid. Okay, so Maganda yung suggestion. kapatid na Dajon, oras mo na, so tutulan mo yung sinabi ni kapatid na Jared at pati rin yung kanyang pananalita. Pwede mo nang tutulan kasi sa iyo na ang oras. Go ahead. Eto na, kaibigan. Gagamitin ko pa, oras ko ha. Gagamitin ko po tong Mateo 16:18. Basahin ko lang po, Sige. At sinasabi ko naman sa iyo na ikaw ay Pedro. Si Apostol Pedro yan. At sa ibabaw ng batong ito ay itatayo ko ang aking iglesia. Mayroon siyang bato na hindi si Apostol Pedro. At ang mga pintuan ng Hades ay hindi magwawagi laban sa kanya. Ito po, ang bato na tinutukoy ng Panginoong Jesucristo ay ang kanyang pagpapahayagan ng tamang pangalan at tamang bautismo. Yan pong dalawa na yan ay magka-partner. Yung tamang pangalan ng iglesia at tamang bautismo, yan po ay parang kung baga sapatos, magka-partner left and right. Hindi pwedeng maghiwalay. Yan po yung bato. Ito na po yung Church of God Born Again Christians. Kasi dyan po inilahad o inihayag ng Panginoong Diyos ang tamang bautismo tungo sa buhay na walang hanggan, mga kaibigan. Yan din po, talata na iyan na ang bato na pagtatayuan. Hindi po ang Panginoong Hesukristo ang nagtayo, ang bato na pagtatayuan. Ihahayag niya sa isang laman, sa isang tao, sa isang anak ng tao, ihahayag niya yung bagay na mahalaga sa kaligtasan. Yan po yung tamang pangalan ng iglesia at tamang bautismo tungo sa buhay na walang hanggan. Ito na nga po ang sinasabi ko dahil magkapartner yan na inihayag sa akin yung bagay na iyan. So ngayon, hindi niya kanina natukoy yung bato na nakay Kristo. Kahit sa iglesia, di ko pa narinig na natukoy nila yung bato na nakay Kristo na pagtatayuan. Ako na po, nandito na po ako, sinasabi ko na ang bato na iyan ay itong Church of God Born Again Christians na pinaglagyan ng Diyos ng tamang bautismo tungo sa kaligtasan, tungo sa buhay na walang hanggan. Yan po. Ang mga ibang talata na binanggit niya, hindi ko na po papasukin para hindi lumawig. Ngayon, yan po nabanggit ko na po yung binabanggit ng ating Panginoong Jesucristo. At sa batong ito, itatayo ko ang aking iglesia. Sino po ang nagtatayo? Ang Ama. Hindi si Kristo ang magtatayo, ang Ama ang magtatayo. Dahil sinabi niya, nanggaling sa bibig ng ating Panginoong Jesucristo, pero ang mga salitang yon ay galing sa Ama, mga kaibigan. Dahil galing sa Ama, sino ang magtatayo? Ang Ama. Kanino? Hindi kay Kristo. Dahil binanggit din niya na si Kristo ang pinagsasaligan. Ngayon, yung bato ngayon, doon itatayo. Dahil ang salitang nanggagaling sa bibig ng Panginoon Jesucristo ay salita ng Ama, Diyos Ama. Mga kaibigan ngayon, hindi niya nasagot kung kanino yung bato na yon. Marami daw klaseng bato. Ako, binabanggit ko na ngayon sa inyo, ang batong iyon ay itong Church of God Born Again Christians sapagkat diyan niya inihayag ang tamang bautismo tungo sa buhay na walang hanggan, tungo sa kaligtasan ng bawat espiritong sumasampalataya diyan. Yan, kaya dito sa puntong ito, sasabihin ko, final, ang kanyang iglesia na sinasabing Church of God in Jesus Christ ay fake yan. Fake church yan kasi wala daw silang group leader kundi si Kristo. Maliwanag po, mula sa Ama, nagsalita ang Panginoong Jesucristo na ang mga sinalita ng Panginoong Jesucristo ang galing sa kanyang bibig ay galing sa Ama. At yung bato na tinutukoy ni Kristo ay nandito na po ang Church of God Born Again Christians. Hanggang dito lamang po at ibabalato ko na yung oras ko dyan. Okay, tapos na rin yung oras, so yan po yung tindig ni kapatid na Dajon, kapatid na Jared. So oras na para tanungin mo siya. 5 minutes para sumagot naman si kapatid na Dajon. Kapatid na Jared? Mic check.
Ayan. Rinig ba ako mga kapatid? Oo, oo, oo.